Maraming maging pwedeng dahilan kung bakit hindi natin ma-access yung GCash account. Kapag ganyan, ano nga ba yung mga dapat natin gawin? At paano na rin natin makukuha yung perang naiwan doon just in case na hindi na nga natin siya tuluyang ma-access or na-deactivate na yung account. Pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Una-una, kung sakaling hindi ka nakapagpa-verify ng GCash account mo, pwede talaga itong ma-deactivate. Ayon na rin yan sa regulation ng BSP or Bangko Sentral ng Pilipinas. Pero paano naman kung napa-upgrade mo yung GCash account mo at nung in-access mo ulit ay na-deactivate na nga siya or hindi mo talaga siya ma-access? Kapag ganyan, ang pwedeng maging dahilan ay baka naging inactive na yung account mo. Dito mismo sa GCash Terms and Conditions, akala ko nung una, yung mga bangko lang yung merong tinatawag na dormancy or inactive fee. Sa GCash, meron din. Ang nakalagay dito ay dapat meron itong activity, cash in, cash out transfer, within 6 months. So, kung ang last transaction mo ay nangyari na more than 6 months ago at nag-zero na yung balance mo, pwede talaga tong masuspend or ma-deactivate na mismo ng GCash. Paano naman yung naiwang pera doon? Kapag ganyan, meron tayong dalawang paraan. Nakalagay dito mismo sa website ng GCash na pwede natin makuha pa rin or maklaim yung pera mula sa suspended na GCash account. Or kung sakaling na-hold lang naman yung GCash account mo, katulad na nakalagay dito at ito yung mga pwedeng dahilan, halimbawa merong inactivity, katulad na napag-usapan natin, may invalid information, may illegal use, legal orders, or inactive wallet, pwede mong i-check yung mga notification na pinadala sa iyo ng GCash. Ito yung halimbawa ng mga notification na yun. Bakit mo dapat i-check yung notification? Halimbawa sa email, possible kasi may instruction doon na pinapagawa yung GCash. Pwedeng ipa-verify or ipa-upgrade ulit yung account. Halimbawa, napa-upgrade mo na siya before, napa-verify mo na siya, pwede ulit hingin ng GCash sa iyo yun. Pwede rin naman nanghingi sila ng additional requirements. Pwede mong i-check yung email or text tungkol dyan. Pero kung sakaling wala ka na-receive na notification mula sa GCash, pwede nang mag-reach out sa kanila mismo. Pwedeng mag-chat with Gigi at ilagay mo is account on hold kung sakaling na-hold nga yung account mo. Andito yung mga requirements, 2 valid government-issued IDs, selfie na hawak yung ID na yon, at yung screenshot sa phone mo, yung sa SIM settings kung saan pinapakita yung cellphone number mo. So kumbaga dito sa Gigi, mag-fill out ka lang ng form at sa mga susunod na proseso, pipiliin mo lang yung account on hold. Meron din cases kung saan na-deactivate yung GCash account. Ibig sabihin, malaki yung chance na hindi na ulit ito ma-access ulit or mapa-reactivate. Kapag ganyan, mas maganda na i-double check ninyo yung mga options na meron kayo, lalo kung gusto nyong makuha yung natitiran yung pera doon sa GCash account na yon. Sayang din naman, katulad dito, may natitirang balanse, mas maganda na makukuha nyo nga naman ito. At meron dalawang option para dyan. Pwedeng gumamit ng another GCash account. Ibig sabihin, mag-download ulit kayo ng GCash app at ilalagay nyo na dito yung bagong phone number. Linawin natin na hindi ito yung dati yung GCash number. Mamaya pag-usapan natin kung sakaling gusto nyo gamitin yung same GCash number. Pero for this case, halimbawa, gusto nyo na siyang baguhin talaga, ibang GCash account na talaga siya, ibang GCash phone number. Pag nag-sign up kayo, mag-go through lang kayo sa proseso kung paano kayo nag-register dati. Hanggang sa mapili nyo na yung new account. Sa ngayon nga pala, wala na yung recover account na option. Hindi natin alam kung ibabalik po to ng GCash. Kung wala ito sa ending nyo, new account na lang talaga at kompletuhin yung mga information na hinihingi ng GCash. Sa huli, mag-setup na kayo ng MPIN. At kapag okay na, may opportunity na kayo na i-register yung device na yon para nga naman ma-secure yung account niyo. Sa GCash, isang device lang ang pwedeng umaccess kada account. At kapag okay na, dapat ipa-verify niyo yung GCash account niyo. Tataas yung wallet limit at may enable na yung iba't ibang mga features katulad ng loan, yung G-funds, at send money na din. Kapag nagpa-verify kayo, mag-require na ito ng valid ID at selfie. Ano-ano yung mga valid ID? Pwedeng national ID, pwedeng SSS or UMID ID, passport, pwede rin naman yung Pag-ibig Loyalty Card Plus. Magkakaroon ng error kung sakaling gumamit kayo ng ibang ID, katulad ng student ID, lalo kung hindi GCash Junior yung ino-open yung account. At kapag okay na, sa experience namin nung nag-sign up kami or nagpa-verify na rin sa GCash,
Hindi na kami naghintay ng 3 days. Within 1 hour lang or after 20 minutes, nakakuha na kami ng confirmation na katulad nito. Fully verified na talaga yung GCash account at enabled na lahat ng features. Sa account ninyo, dahil bagong GCash account lang siya, zero balance dapat yung makikita ninyo. Kapag na-transfer na yung pera doon sa account ninyo, makikita ninyo na nandito na dapat yung balance. So, paano nga ba siya matatransfer? Obviously, kailangan nyong ipagawa siya sa GCash kasi nga hindi nyo na na-access yung old GCash account ninyo. May mga requirements tungkol dyan. Unang-una, nagawa na natin yung pag-verify ng GCash. Pangalawa, valid ID. Yung valid ID na tinatanggap nila, almost pareho lang din naman nung nagpa-verify tayo. Ito yung list of valid ID. Kailan lang pwedeng gamitin ng student ID? Kung sakaling GCash Junior yung inopen yung account. At kapag meron ng valid ID, picturean iyon, meron din dapat kayong selfie na hawak yung valid ID. So, 2 requirements, valid ID at selfie. At mag-submit na kayo ng form. Maghihintay kayo ng confirmation mula sa kanila at yung pag-transfer ng funds pwedeng mangyari within 48 hours. Ano yung itsura ng forms? Bali, ito siya. May mga questions lang dito na ipoprovide or sasagutan ninyo. Dito sa bandang gitna, importante to. Kasi bukod sa wallet balance na ita-transfer, pwede ring matransfer yung iba't ibang mga features katulad ng G-Insure, GCash Card, G-Stocks, G-Funds, G-Crypto, G-Credit, G-Gives, at marami pang iba. Hindi lahat ng features matatransfer, pero karamihan, katulad ng nakalagay dito, matatransfer naman siya. Yung G-Score, parang start ulit sa umpisa. Hindi parehong G-Score yung makukuha natin. Mag-reset siya kumbaga. Hindi naman siya 0, pero hindi siya ganun kataas kumpara doon sa lumang GCash account mo. Kailangan mo ulit gamitin yung GCash mo para mas tumaas yung G-Score. Ito nga pala yung sinasabi ko na hindi matatransfer yung features. G-Score kasama na, G-Forest, Piggy Bank, at yung transaction history dun sa lumang account, hindi na siya ma-access dun sa bagong account. Andito yung requirements, selfie, government-issued ID, at isasubmit na siya. At kapag nasubmit yun na, hintayin lang i-update from GCash, at katulad ng sabi natin kanina, yung pag-transfer ng funds, 48 hours or almost 2 days. So yun yung option natin kung panibagong GCash account na yung gagamitin natin or panibagong phone number na nakalink na sa GCash. Pero, paano naman kung same phone number? Pwede natin gamitin itong form na to. Kung sakaling mali nga pala yung form natin, halimbawa dapat iba pa or updated na pala, pwede naman kayong mag-reach out dun sa GCash sa ipapadala nilang through notification. Pwede rin mag-chat through GG. Pero for this case, kung sakaling nga na-deactivate or na-suspend yung account at same number, pwede tayong mag-request na i-lift or tanggalin muna yung pagkakasuspendong account. Temporarily, lift lang ito. At kapag nakuha na natin yung confirmation mula sa GCash na lifted na nga yung suspension, meron lang tayong 24 hours para ma-verify ulit yung account. Kapag hindi nagawa, masususpend ulit ito. Ano yung itsura ng form? Mas simple siya kumpara sa kanina kasi nga hindi na kailangan i-transfer yung services. Instead, ang ilalagay nyo lang dito ay yung cellphone number nyo na nakalink sa GCash, iba pa mga information, at mag-upload na lang ng valid ID at selfie. So, ito yung mga dahilan kung sakaling na-deactivate or na-hold yung GCash account. Pwedeng nagkaroon ng suspicious activity or baka may mga na-click tayong link na hindi natin alam. Pero ganun pa man, i-double check natin kung ano yung mga steps na pwede natin gawin para ma-access yung GCash. Again, i-check yung mga past notification na na-receive from GCash. Kung wala, pwedeng mag-chat kay Gigi. Or pwede nyo rin namang i-transfer na agad yung perang nandoon sa lumang GCash account papunta sa bago. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyong i-check ito nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!